Hinihintay kasi ako rito, tapos ako, patay, ano to? Boss! Sir, good afternoon. Sir, medyo matagal-tagal lang standby natin, naka-low parking tayo dito. Yay. Bali, nalangot ako hindi nahulat, sir ba? Taon-taon naman good. Asa marami ka ito mag-iulat? Wala po eh. Pwede na ako makita mo lisensya? Para mo sa lisensya pa niyo. Sir, baka pwede, pag-usapan na lang natin to. Anong ibig mo sabihin? Baka pwede pakiusapan. Sige. Usapan natin to. Baba dyan, sama tayo tara. Para pag-usapan natin to. Hello, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga na kikinig ngayon sa channel ni Peter. Davao Music Scene. Davao Music Scene. Welcome sa inyo lahat. Well, na-invite natin si Sir Franiel Sumagaysay, isa po sa ating mga magiting na CTTMO, right? Bali, tatanong natin sa kanya. Kasi gusto naming malaman, sir, masyadong nakakalito na yung mga ordinance dito sa Davao City, especially when it comes to speed limit sa mga specific na mga kalye. So, pwede nyo ba kaming tulungan, bigyan ng clarification? Ano yung mga speed limit sa mga specific na mga roads dito? Actually, dalawa lang yun. Iba ang sa private, iba ang sa mga for hire. O sa mga trucks, iba yun. Sa lalo na sa inside Davao City, nasa mga 30 to 40 lang. Depende lang yun kung private ba or... So, kung private, ano pong speed limits inside Davao City? Nasa mga 30 lang. 30 lang. So, mas mabilis pagka for hire at saka... Hindi, mas mabagal. Mas mabagal. Nasa mga 25 lang siguro ang mga for hire. Mga so trucks. Ganun. Ay, yung mga taxi. Ganun din. Mas mabagal sa kanila. So, dapat... ba't ganun? Parang mas nakikita namin, mas mabilis pa sila. Kaya kanina. Dito sa Davao. Dito ba ito, along the National Highway, diversion road, ano ba dapat? Ang diversion nasa mga 60 pag private. Ang sa mga taxi, mga trucks, and mga for hire is nasa mga 50 lang. 50 lang. So, minsan nababaliktad no? So, para sa kalaman ng lahat, so tandaan po natin yan. Dito along Buhangin. Papuntang Agdao Bridge, something. Dako daw. Mga 30 lang, 30-40 lang yan. 30-40 lang yan dyan. So, minsan kasi, narilito na yung mga motorista natin dito sa Davao City, hindi masyadong malinaw. Basta within inside the city, nasa mga 30 to 40 lang talaga. Depende yan sa kalye. So, ikaw, sir, bilang CTTMO officer, sa kayo nakadestino? Ako, nasa ko ngayon. Dati, 4 years ako nasa Buhangin, Alyongto. Ngayon, nasa 3 years ako nasa Bahada na nasa particularly in Abriza, JP Laurel. Right. Okay, so actually, thank you so much sa mga tips na naibigay sa amin, Sir Franiel. Pero ngayon tatawagin kitang Toto lang. Alright? Ang pag-uusapan talaga namin, kaya naimbitahan ka namin dito sa channel is tungkol sa nababalitang pagbalik ng Isla-Ira. In God's will, yun nga, medyo nasa plan ng grupo na gano'n. Pero sa ngayon, medyo still ongoing pa lang ang process na pag-uusapan pa lang namin ang mga hakbang na gagawin namin. So, sa hindi po nakakaalam pa, pero doon sa mga kaibigan namin na nakakaalam, si Toto po, si Franiel Sumagaysay, siya po ang official drummer, original drummer po ng bandang Isla-Ira. So, ito po yung vocalist nila na kausap namin na babalik na po dito mula Canada at meron na po silang ibang mga kantang mga nagawa para po ipagpatuloy ang bandang Isla-Ira. Mag-usapan natin tungkol sa iyo mismo. Maraming bagay, maraming mga tagapakinig at taga-suportan niyo na gustong malaman yung mga personal na bagay tungkol sa iyo aside from Isla-Ira. Paano ka pwede mo ba kami share ng kahit yung story mo na paano ka naging
Paano nabuksan ng music sa'yo? Paano ka nagkahilig dito? Ganito yun. Actually, dati, way back, 1997, 98 siguro, nasa church ako. Actually, I'm a band from the church. Sa chapel namin, ano pa kami doon? Ano lang kami sa mga gamit sa chapel. At pagbili ng drum set sa chapel, first time nagka-drum set sa chapel. Sa Hillside? Sa Hillside, yun, sa Hillside. Nag-love at first sight talaga ako sa instrumento na drums. Yun talagang target lock talaga ako dun sa yun na instrumento. Gusto ko matuto niyan, gusto ko matuto. Hanggang sa wala akong pambili, nag-assemble kami ng mga galon, yung kubulata lang na galon. Yun, hanggang sa na-recognize ako sa chapel namin, na kita nila na marunong na ako magtugtog. Pinasali na nila ako doon sa Redemptorist Church at saka sa chapel. Naalala ko doon na hindi na tayo get together for Sunday kasi natuwa sa Redemptorist. Well, bukod dun sa natuto kang mag-drum sa chapel at sa Redemptorist, meron ka bang proper schooling about drums or self-taught lang talaga? Wala, self-taught lang. Yun lang ang style, yung mga words natin dati na manood ng banda dati, kahoy. Magkahoy-kahoy lang ba? Kahoy-kahoy lang. Anong mga moves dyan? Gawin ko yun. Anong moves dyan? Gawin ko yun. Parang copycat lang ba? Yun, i-merge ko lahat. Hindi ko alam kung maganda ba pakinggan. Dahil lang sa mga kahoy-kahoy ba? Well, sa hindi nakakaalam, si Toto, nagkakalala kami mga 2001. Mula nun, parang kami nag-umpisa matuto sa instrument na course na namin matutunan. Siya sa drums, guitar, medyo nagbanda kami nun, sila Nicky. Naalala mo, Nicky Arellano. Ewan ko nga, nasa na siya ngayon. Naalala ko nung mga panahon na kakaroling tayo. Si Nick, trumpet. Gitara, tapos nag-drum na. Kumikita tayo sa gawin na masaya tayo ng panahon. Hanggang sa nakilala natin na tayo nila Dennis dun eh. Meron yung kumuha sa ating parang speech word dito sa may banda. Di ba? Bali na practice tayo doon eh, libre kain. Kaya tayo doon kasi libre kain. Well, ganun ang story ng mga banda nung araw kasi hindi pa ganun kaganda yung mga resources para matuto ka. Like ngayon, parang spoon feed na para sa natin. Pahirapan dati. Sino maituturing mong influence mo when it comes to your drum journey sa international artist tsaka local? Actually, marami. Dito sa atin, influence talaga namin dati is yung Wolfgang. Wolfgang talaga. Yeah. Yes, Wolfgang. Yan yung mga natin, no? Wolfgang, 311. Tapos yung talaga yung mga pambato namin sa dati. Yung mga kanta na sa Battle of the Band talaga. Always, ma-remember namin dati. Always talaga. First song namin sa Battle of the Band is Umaraw Umuulan. Yan talaga. Champion sa Caracoles Festival. First Caracoles Festival kasama. Naging champion kami doon. Yung mga namin struggle dati na baon ng Tanduay Junior tapos pagpalakas na loob. Tapos yung zesto, walang baso. Ganun lang. Tanduay, pasa lang doon. Walang baso. Para mag-lips to lips lahat, matapos juice na zesto. Well, ganyan nung araw. Naalala ko pumunta tayo sa bahay niyo, papa mo talagang supportive sa iyo pinagluluto pa kami ng papa niyo doon. Tapos yung sa bahay. Even before Isla, nung mga banda-banda pa namin noon na inumpisa namin nila Toto, nila Dennis, na kahit hindi pa Isla, wala na bang pupuntahan lang namin. But it's a part of learning kasi. It's our part, it's the part of the process. Kung yun, na natuto, kung saan kami natuto sa mga instruments na gusto namin matutunan.
kung nasan man yung papa mo, shout out. Kaya galing. Super ama. Super ama. Kaya mo na isulat yung kantang yun, di ba? Kaya galing. Okay, sa pagkakaalala mo, bigyan mo kami ng konting kwento para paano yun paano nabuo yung band ng Isla Ira? Paano kayo nagkita-kita? Actually, ang Isla Ira is answered prayer yun sa akin. Yung request ko yan, yung wish ko yan sa simbahan. Naging drummer ako sa Redemptorist for 5 years, that is straight. Every Sunday, 6 a.m. Mass. Wish ko talaga na sana makamit ako ng banda talaga, ng real deal talaga na banda na mag-perform kami sa stage. Gusto ko talaga yun, magtugtog kami sa stage, yung ganun ba. Hanggang sa may isang araw lang bigla na para kaming pinagtagpo sa gitna ba, si Dennis, si Marcos, nagpunta sa bahay, ikaw, na ganun ba na gitara, yun lang ang ano natin, ang pinaghahandaan lang natin na tugtog is every Sunday sa MTS, yung musicians night, free, libre, walang bayad na tugtog yun. Practice kami, tulong practice, talagang sugapat na sa practice para makakit lang sa stage. Yan yung ano naman natin. Kahit walang kain, walang kain lunch. Totoo yun. So, nagkakilala kayo nila si Loy. Tumatambay sila sa Victoria Plaza. Doon namin kayo nagpag-introduce with Mark. Hanggang sa si Siloy kasi, simpleng tao si Siloy. Makikita nyo, akala nyo, laging may bit-bit na stuffs. But no, hindi. Walang bisyo. Walang gulat ka. Lalo siya naging astig kung malaman ko. Walang bisyo, hindi naninigarilyo, hindi nag-aalak yung tao niyan. Saludo ko sa tao na to. Makala mo dahil dreadlocks, makikita mo may mga dandruff dyan or whatnot, ang pawis. No, hindi. Yung pagka-dreadlocks niya, lambot-lambot, pagbango. Yung kapanahonan pa namin, medyo malakas-lakas na yung banda namin. Kami lahat, inuman. Si Siloy, naka-mango juice. Nasa tabi lang yun. Mango juice kami na, sa London, Siloy, mango juice and fresh milk na. Sa tingin nyo, nung kayo ng Isla Ira nila po, paano nyo na-develop yung tunog na gano'n ng Isla Ira? Pinaghalo nyo yung rock, reggae, pop. Sa tingin mo, paano siya nangyaring gano'n? Sa tingin mo ba nag-evolve lang siya along the way o pinag-usapan ng group? Hindi, ito lang to cut the story short sa music namin, nang nagawa namin music. Ang pinaka-brain talaga ng music namin is si Dennis. Siya talaga siya ang pinaubaya namin na ganito. Siya kasi yung artistic mind. Oo. Pagsabi siya na ganito gusto ko, ganito nang gawin natin, ganun. Sunod kami, kasi maganda kasing outcome ba. Masarap pakinggan, although na kung bago pa sa sa tenga mo na parang pangit, pero sa always mo sige pakinggan, maganda pala. Yun ang lumabas ang namin, yung music talaga namin na dahil sa pagka-originality ni Dennis na gumawa ng music. Kasi minsan, meron kang ginagawa, akala mo hindi maganda para sa'yo kung ikaw yung nakikinig. Oo, kaya ganun. Hindi mo alam, kapag pinakikinggan pala ng iba, wow, astig pala. Well, talaga ito si Dennis. Siya ang pinaka-brain sa Isla Ira. Siya in terms sa music talaga, siya ang brain, wizard siya sa music kasi halos lahat ng kanta ng Isla Ira, siya ang gumawa ng music. Totoo yun. So, well, nababanggit ko lang, sa yung perspective mo lang, or sa yung sa yung mismong pagkakaintindi, paano kayo gumawa ng kanta? Bigyan mo nga kami ng sketch, paano nyo ina-arrange to, paano nagsisimula? Ganito, isang example lang, gumawa kami ni Dennis ng Hangin. Doon pa kami sa nagka-board pa ako sa Boulevard doon dati. Doon bumili kami ng tuba. Isang galon na tuba. Tapos doon kami sa terrace, nakaupo lang kami sa sahig. Tapos
timing nun na bagyo, lakas ng hangin, gano'n na. Saan lang, kumatay ng kanta, hangin ang title, gano'n. Doon lang kami, nakaupo lang kami sa sahig, tapos gano'n. Parang uminom kami ng tuba. Tuba yung ano. Tuba. Tapos may mga rehas-rehas doon sa ano, parang kaming nasa kulungan, parang gano'n kami sa sahig, tapos mga rehas-rehas sa terrace. Gitara, sulat. Yun ang mga ano namin dalawa na gumawa kami ng kanta. Tsaka, yun na. Kasi timing nun, parang bagyo or amihan ba nun kasi malakas ang hangin ba. Hindi naman talaga binabagyo pag Davao. Kaya ganyan. Kasi nasa tabing dagat kasi kami nun, kaya medyo malakas ang hangin. Nung na-experience yung magpunta ng Maynila, na-expose kayo doon, paano naka-apekto yung pagiging taga Davao City nyo? Wala bang discrimination? Paano yun? Wala. At that time, way back 2006, may nagsabi sa amin or lang naalaman namin na kami pala, ang Isla Ira, kami pala ang pinaka-first na banda na nagka-record deal sa Manila na pure taga Davao lahat. Wala pa daw, sabi nila, wala pa daw nakalabas, wala pang naka-recording deal na pure taga Davao lahat sa... Siguro sa EMI. Ha? Sa EMI siguro, sa EMI. Wala, sa ngayon? Noon, that time. Wala, kasi ang sa... Ivory. I'm sorry, Ivory, right? Ivory sa amin. Pero sa yung si Jury sa ano ganyan yung grupo nila? MYMP. Hindi lahat sila taga Davao. Even South Border. South Border. Hindi ang sa South Border hindi din sila lahat taga Davao. Kami lang daw ang pinaka-first na Freestyle. Hindi din taga Davao lahat. Kami lang daw pinaka-first na banda na pure taga Davao naka-penetrate daw sa music scene sa Manila na naka-recording deal with Ivory dati. Yeah, that's makes sense. Kaya nga nung one time nung araw ng Davao dito araw ng Davao kadayawan sa Davao dahil sa parang proud yung city natin sa amin, ginawan kami ng float parade. Nagkasali kami sa float parade sa talaga yung may backdraft na Isla Ira, ganun ba na parade talaga kami sa kalsada. So ito talagang proud talaga ng Davao. Talagang tubong Davaoenyo talaga ang buong banda. Shout out Mr. James Zimmerman, sir. Thank you sa pagtiwala sa amin. Thank you so much. Of course, sa mga Duterte, mga pangyan. Bigyan mo nga kami ng isang memory mo na kung ano yung na-experience mo, challenges na pinagdaanan ng grupo at paano nyo na-overcome? Ang dati, parang hindi pa kami settled sa at our age dati, hindi pa kami settled sa mga namin, sa edad namin na medyo bata pa talaga, meron pa kami mga gawain na mga hindi pa namin alam na syempre, yung mga may na-alias pa kami dati na sa amin, surikbot.com, tayo lang nakakaalam nun. Pero tayo lang nakakaalam nun. Meron kami mga ganyan na mga code name dati, mga surikbot.com. Yan, pero now, for ngayon, sa mga edad natin ngayon, medyo marami talaga pinagdaanan challenges sa grupong to. O ba mga nasa kabataan sa nung araw, mga yung biglaang desisyon na hindi pinag-iisipan, pero ang importante is stick pa rin sila, bumabalik sila dun sa respeto sa bawat isa. Yun ang pinaka-importante, hindi dapat nawawala. Ano man ang mangyari, dumadating yun. Ano man ang gulo na, mga bagyo ba dyan. Basta, balik lang sa respeto sa isa't isa. Yun ang pangahawakan nyo para makita nyo ulit bakit kayo nagsama-sama. Okay? Bigyan mo kami na at least yung isang pinakamasayang alaala mo sa video. Sa amin, sobrang dami, hindi ko may isa-isa. outing namin sa Manila. Hindi, yung habang
album tour kami sa Manila. Doon kami sa hotel. I-mention ko, pwede ko i-mention ng ano, na Sogo Hotel. Isa yan sa sponsor namin dati sa Manila. Yan, isa sa sponsor namin. Doon sa room namin, syempre, libre, tawag lang. Hot milk, padala dito, hot milk, padala ng beer, tapos ganun ba? Parang nag-party kami din sa loob ng room namin. Sa kabilang room ko si ka-roommate ko si Kuya Rebel, yung manager namin dati, si Ziloy, si Rebel, Degasang. Tapos sa kabilang room sila Dennis, Tata, and Marcos. Doon kami mag-hangout sa kwarto nila kay walang bawal ba, doon kami lang mag-inuman, prank talk ay sa tawag-tawag. Yung mga saya talaga. Tapos hindi kami pwede magbigay ng cellphone number pag lalo na pag signing of yung mga album. Hindi pwede magbigay ng kasi yung manager namin nasa kanto, nakatingin kung ano ginasulat namin. So yung pinaka-outlet namin dati, si Tata. Bigay namin ng cellphone number doon kay Tata. Si Tata magbigay sa number doon sa babae. Siya Tata. Ito ko yung parang PA niya na grabe kayo niya. Sipat kiri bata. Taga-Purok Gis na siya. Yan sa Boulevard. Asa naman si Tata Ron? Nasa Kitapawan. Nasa Kitapawan. Balik ka dito ta. Masaya to. So, ngayong magbabalik kami Slayer. Kasi alam ko, hindi ito basta reunion lang but malayo mararating ito kasi may mga nakahandang kanta na ilalabas ninyo ano ang masasabi mong aasahan ng mga taga-suporta at taga-pakinig sa inyo? Anong aasahan namin sa Slayer? Sa ngayon, medyo di muna ako makasabi ng full details kasi pag-usapan muna namin pagdating ni Ziloy, abangan ng mga what's happening dito pa rin sa page. Pero for sure, ang isa sa mga asahan natin dyan, sigurado yung 100% performance ng bawat isa siya. Oo. At ang isa sa pinakamahal ko at isa sa pinakanagustuhan ko na asahan natin, ang Slayer magpa-perform as buong Slayer, walang bago. Sila pa rin apat. Right? Ngayon, ito, meron lang akong gustong isang malaman. At hindi lang ako, meron din mga ilang tagapakinig natin. Gusto malaman to. Dinudaday, if ever bigyan ka ng pagkakataon bumalik sa nakaraan, let's say 20 years from now, dun sa puntong nag-i-start ka sa karir mo sa music industry, pipiliin mo pa rin bang makasama itong tatlong mokong na to o maghahanap ka rin? Ganito ang Slayer, ito ang pinaka-first ko na banda na nakaakyat talaga ako ng stage talaga, yung tugtugan talaga na ito ang pinaka-first na banda na expose. So ito, madami kong learning sa Slayer. Ito yun, ito yung wish ko na grant. So bakit hindi? Ito pa rin, apat kami. Ziloy, Dennis, Marcos, ako. So, yun balik doon sa 20 years from 20 years before, hindi ka maghahanap ng iba. Oo. Sila pa rin. Sila pa rin. Pero, mas na kami ngayon? Mas more matured na, tsaka mas gwapo kami ngayon. So mas matured at mas gwapo. Oo, syempre naman. Syempre. So, yun ang nagustuhan ko doon. Kaya, mahal na mahal ko itong grupong to, guys. So, yes, thank you so much sa time. Salamat din sa akin. Davao Musicians. Davao Music Scene. Davao Music Scene. Support. Yung mga driver dyan, ingat sa pagdadrive. Pag kayo huli tikitan, tawagan ko. Kaya bahala sa inyo. Right? So yes, pwede ka manawagan, plugins or shoutouts o ano yun naman. Sa lahat ng taga-suporta namin sa Slayer, maraming salamat at sana di kayo magsasawa na mag-support sa amin kahit na
medyo nasa hamtong, nasa ano na kami ngayon na age. Much expect more matured music about us, and sana continue to support us all the way. Support this page also, Davao Music Scene. Tapos sa lahat ng mga tumulong sa amin at saka tutulong pa, maraming salamat sa inyo, pati din sa page ito, ha. Thank you so much. Thank you so much sa time. Thank you. Yeah. Toto Isleira, Franiel Sumagisay. Thank you so much. Thank you.